So ayun, si Traven Thibodeau is hindi umabot sa height limit ng PBA. Sabi natin sa video niya is magulo talaga yung height niya eh. Sa ibang liga, 6'8", sa FIBA, 6'7", sa Indonesia, 6'5". Kaya akala ng Converge, papasok dito sa PBA kasi nga 6'5 lang dun sa Indonesia. Nasobrahan nga ng 1/4 inches. Naging 6'6" and 1/4 nga si Traven dito sa measurement ng PBA. And gumulo na naman yung plan ng Converge. Pero ito, kumuha ulit sila ng balik import with Cameron Clark. Ang hilig nila sa mga hindi nag-workout na import no? Jalen Hudson, Jamal Franklin, tas ngayon si Cameron Clark naman. Ewan ko pa sa kanila. Though, kung titingnan mo naman, hindi naging problem sa Jalen Hudson sa kanila. Alam natin yung tunay na problema. Sobrang lala lang talaga na ayaw mag-step down. Si Franklin, maiintindihan mo kung bakit pinalitan eh. Dahil nasisira yung flow, bad defender, no effort, ball dominant, nagtatantrums. Pero yung kay Hudson, I feel na medyo naging okay kasi willing passer, nagfi-fit sa system, or kung may system ba, basta nagfi-fit siya dun sa loob. Nagdodraw ng defense, tapos mag-extra pass siya. Tsaka masipag to get those boards. Hindi niya lang nakukuha talaga yung touches niya. Pero alam niyo yun, pag tumagal sana yung conference, makukuha niya naman yung shooting touch eh. So, solid din yung defense niya. So, sa PBA break, gagawa siguro ako ng long video about sa Converge simula nung pumasok sila sa liga. So, pwede rin kayong mag-suggest sa comment section ng mga topics about PBA lang anything habang naka-break para malista ko dito sa notepad ko at magsusulat ako kasi wala ngang PBA games nun puro gilas. So, ayun. Going back to Cameron Clark, naglaro para sa NLEX, SMB at sa guest team na Hong Kong Eastern Lions. And at least, sanay na siya sa PBA brand of basketball. Pero ito ba talaga yung tunay na sagot? Kung totoosin nga, kahit sinong import ilagay mo sa Converge, mananalo talaga yan kung magaling yung head coach. Sobrang solid ng lineup no? Kaso, hayaan na lang natin ang mga bata. Kulang pa sa chemistry. May tamang panahon pa. Alda Bjorn. So, looking back sa stint ni Clark sa SMB, plug and play lang naman talaga to Nag-exist nga siya sa group na hindi mawawala yung ball movement. He operates clearly in the mid-range and heavy contacts inside the rim. So, paano kaya yung space ni Arana sa loob kung mid-range yung threat? Pero, ang maganda naman sa kanya is yung motor. Pag pinagsama mo sila ni Abueva, ang taas ng chance ng mga offensive rebounds. Kaya, pwedeng bitaw lang ng bitaw sa labas sina Mikey at Juan. Naging delikado pa kasi yung standing nila sa panalo ng Terra Firma Jeep. Must win nga yung laban nila sa Martes. Grabe kasi, from 3-0 naging 3-4. Ang lala no? I think okay naman si Cameron Clark. And again, kahit sino naman talaga, wag lang yung may topak at masipag sana kasi hindi mo kailangan ng sobrang dominanting import sa kanila. Medyo nakapanghina talaga yan sa mga fans ng Converge. Tipong abot kamay na nila yung domination sa PBA. Grabe yung expectation. Pero ayun, hold back sila ng mga tao sa bench. Isa lang naman yung solusyon dyan Tsaka, para na rin magising yung mga players. Yung iba kasi parang kumpiyansa na magiging chill lang kasi hindi naman sila mawawala or hindi sila matitrade or what. Kasi andyan yung tatay nila. So, okay lang na tumira ng kung ano-ano. So, sana matauhan na talaga. So, pwede naman maging manager Mas better nga yun Leave someone na capable talaga to handle the star players. And that's all for this video. Let me know all your thoughts, especially sa mga Converge fans in the comment section below. See you in the next upload. Bye-bye!